Ilan pong nakabinbin na panukala na batas, posibleng hindi na daw matalakay sa oras na umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Posibleng hindi na matalakay pa ang ilang mga nakabinbin na panukalang batas sa oras na umakyat sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sa palagay ni Senador Sherwin Gatchalian, kung saan umiwas na rin ang senador na magkomento sa merits ng impeachment complaint laban sa bise. Paliwanag ng senador, ang concentration ay bubuhos sa pag-aaral ng impeachment, dahilan kung bakit posibleng bumagal ang usad o tuluyang hindi na matalakay pa ang mga panukalang batas. Isa ring dapat tingnan ay ang oras, lalo't magpapasko na at papalapit na rin anya ang campaign period para sa 2025 national and local elections. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kailangan magsakripisyo ng mga senador, partikular ang mga re-electionists sa oras na iakyat na sa mataas na kapulungan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kahit mag-adjourn na ng sesyon, ay tuloy pa rin anyang impeachment trial dahil inaasahan ng mga tao na magsasakripisyo sila sa kanilang oras at alam din ng mga tatakbong senador na posible silang tumayong judge sa impeachment proceedings. Una nang inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maapektuhan ang kanyang pangampanya para sa nalalapit na eleksyon sa 2025 kung sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa senador, sakaling umusad dito ay kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador ng bansa. Pagtitiyak naman ng senador na mananatili siyang impartial judge laban sa bise sakaling umpisahan na ang trial. Alam naman natin na yung impeachment is a political process. It is not a judicial process. It's a political process. Believe it or not. It's a political process. Saka chances are at lalabas talaga dyan yung political color mo. Chances are na talagang ahantong yan sa kampihan. I will remain objective. I will remain objective. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!